Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, ano naman tayo ngayon? Medyo pahinga muna tayo kay 88. 'Di ba? Nami-miss ko nang mag-react sa misteryo. Yung mga ano natin, yung mga paborito nating ghost hunters. Wala, hindi na nag-upload ng bagong ano eh. Bagong video. Anyway, mga kababayan ko. So, ito yung video na misteryo. Ang title nito, isang ospital daw sa Maynila, puno ng kaluluwang paggalagala. So, panoorin na natin to mga kababayan ko. Anong hospital ba to? 1906, nang unang ilatag ang pundasyon para sa pagtatatag ng isang ospital dito sa Maynila. At ayon sa kanilang paunang layunin, bukas ito para sa lahat, kahit anong kulay, lahi, relihiyon o politikal na paninindigan. Saan yan? Kung ganun nga ang kaso, bukas rin ba ang mga pinto nila sa mga ibang nilalang? O Sir Ryan, buksan ang mga mata. Nalasan ng pandinig. Lawakan ang isip. Ay, oo nga, no? Anong mundo? Nababala? Ang misteryo. Bukod sa panggagamot, ang ospital na ito ay isa rin educational institution. Kaya nga naging sikat ang isang classroom dito at naging kontrobersyal. Dahil bukod sa mga araling medikal, namulat na rin ang mga estudyante dito ukol sa mga bagay na paranormal. Mahigit 100 taong nang nakatirik ang gusaling ito. Isa itong paaralan at ospital na nagbibigay ng tulong medikal sa mga taong nangangailangan. Ayaw nila sabihin ko anong ospital, ano? Pero yung, mga nakakaalam, Manila daw eh. Ito. Ngunit hindi lahat ng may sakit na pumapasok dito ay gumagaling. Kung minsan, Parang pamilyar sa akin to. Naka-duty na ba ako dito? San Lazaro ba to? ito na ang kanilang nagiging huling hantungan. San Lazaro Hospital ba yan? Or ano? Ayon sa dating estudyanteng si Tina, di mabilang na kwento ng kababalaghan ng mga narinig niya dito. Ganyan talaga? Minsan grabe din mag-reenact eh. Iba-ibang klase. Dun sa room, sa CR, tapos minsan dun sa mga hallway. Dating ward talaga yon yung room namin. So, baka yung iba, mga dating patient din ng building na to or ng hospital na to. Sa may school part sila dito na rin sila nagmumulto. Ginawang school. Habang nagbe-break time sila doon sa loob ng room namin dito sa building na to, meron nakita siya na paanong bata na sunog. Kitang-kita niya daw, tinitigan niya pa yung paa kasi hindi siya makapaniwala na nakakita siya ng sunog na paa ng bata. Bukod sa mga kaluluwa, may mga elemento rin daw na tila nagpapabibo sa klase nila. Ano na nga ang tawag sa proseso ng pagpapatigil ng dugo sa sugat? Anyone here? Hemostasis. Sino yun? Tama. Sino yung sumagot nun? Ikaw ba? Narinig niyo, di ba? May nagsalita kanina, right? Ay, Fatima oh! Maalam din pala yung
maalam din pala yung engkanto sa medical, ano? Siguro sa spirit world, ano yon, doktor yon. Naliwala namin yun. Merong isa sa mga classmate ko na hinawakan siya sa balikat tsaka sa ulo. Ang mga residenteng kaluluwa at elemento hindi lang daw basta-basta nagpaparamdam. Umi-extra read daw ito sa mga litrato. Yan, tingnan natin. Yan. Ano yan? Ano? Saan banda yan? Feeling ko shadow ito ni ate eh. Nagmamatch kasi sa ano eh. Diba? The feeling ko hindi naman ano. Kayo? Sa bagay, ba't yung mga ibang kasama niya walang anino, di ba? O nga, no? Hindi, malay mo naman. Hintayin natin yung explanation ng photo expert kung tatalakayin to. Pero feeling ko hindi siya paranormal. Feeling ko, nagkataon lang na siya yung sentro ng sa bagay, dapat ito yun eh, no? Oo nga, no? Walang shadow yung iba. Or hindi naman siya shadow, reflection siya dito sa bintana. Tingnan natin yung sasabihin ng photo expert mamaya. Pero freaky yung yung walang shadow yung mga kasama niya, ha. Feeling ko lang, malakas lang ang feeling ko na hindi ito paranormal. Paniwala ni Richard Companiano, isang dating estudyante na bukas umano ang third eye. Elemental lang, ganun. Parang, ng lugar na yun. May store po siguro. Kaya nagparamdam. Parang di Sa siya video naman na ito, nakuha ng isang bantay ng pasyente noong December 2009. Tila ganyan pa ang camera nun eh, no? at ang babae raw na tumawid sa harap ng kamera. Ay, yun ang compelling. Kung totoo ito, ano? Ramdam. Ganito pang quality ng ito yung mga cellphone na maliliit, di ba? Na may video. Sa video naman na ito, nakuha ng isang bantay ng pasyente noong December 2009. Tila may batang babae raw na tumawid sa harap. Oo, kinilabutan ako. Hindi, malay mo may bata talaga doon. Now, kung masusure nila na walang bata doon, malamang totoo yun. Alam ko pag batang ganyan, bawal sa hospital eh. Kung hospital man yan, ano? Or sa school, parang walang logic na nandun yung bata eh. School ba ito? Ay, sabagay, pasyente daw ang sabi. Kaya nagparamdam. Sa video naman na ito, nakuha ng isang bantay ng pasyente. Bantay ng pasyente. Alam ko, ang bata bawal sa hospital pag ganun kaliit na bata eh. Dahil sa infection eh. Tama ba ako? Kasi maraming pinagsasabihan na bawal ang bata eh. Noong December 2009, tila may Maliban na lang kung bata ay may sakit din mismo at nandun. Pero sa pagkakaalam ko nung panahon namin, policy yan eh. Bawal talaga ang bata eh. batang babae raw na tumawid sa harap ng kamera. Naganap daw ito habang may Christmas program malapit sa Pedia Ward ng ospital. Sabi, Pedia Ward naman pala. Pedia Ward. Hindi natin masabi ano. Pero for me, kung may explain talaga nila na walang bata doon, nakakakilabot yun. 'Di ba? Kung ma-assure nila. Pero kung Pedia Ward yan, kung may bata man dyan, na alam mo, 'di ba? Naganap daw
Ito habang may Christmas program malapit sa Pedia Ward ng ospital. Sabi nung doktor na dati niya daw patient yun, yung batang yun. Paano nyo naman na-identify yung labo-labo? Ang labo naman. Kahit nga yung mga nakatayo doon, di mo makilala kung sino yun eh. Na namatay sa dengue 3 days ago. Nakita niya pa yung short na pink, tsaka yung pinakasuot ng bata, kung ano yung lumabas dun sa video. Para kay Richard, Sa bagay, may identifiable short na pink di ba? Pwede. Fresh pa yung pero kung sinabi ng doktor na pasyente ko yan noong yung matagal na, paano mo nalaman na yun? Pero kung 3 days ago, medyo fresh pa naman yung At doon namatay ba yung pasyente? Pink na short ba ang suot? Di ba dapat naka-lab gown yun? Ay, naka-gown yun? Lahat sinilip no? Pero compelling yun. Kung imi-make sure nila na wala talaga yun, wala talagang bata doon. Kaya lang medyo nagduda ako nung sinabing Pedia Ward. May bata kasi sa Pedia Ward na pwede namang pasyente yon na kaalis lang ng suwero niya, di ba? Na pwedeng yung pa-discharge na. Who knows? Pero impressive yun, no? ang tumawid. Ngunit hindi ng isang batang kamamatay lang sa dengue. More like parang doppelganger. Ginagamit niya lang yung spirit ng bata. O yung hitsura ng bata, para makakalkal lang ng mga isipan ng mga tao. Para lang mapag-usapan, ganun. Meron nag-a-attract sa kanila rito. Mga strong emotions, takot, lungkot, galit, mga negative emotions na pwede nilang magamit para paglaruan yung isip ng tao. Manggugulat na naman to Ganito ang rehistro ng mga buhay na tao sa thermal camera. Luminous o kasing liwanag ng bumbilya ang thermal image dahil Lumang thermal camera na to Ang thermal camera na bago, orange, di ba? Ang lalabas. sa init na nanggagaling sa ating mga katawan. Pero kapag may espiritu, multo o elemento raw na nahagip sa thermal cam, ang rehistro ay hugis tao rin, ngunit di singlinaw. Sinimulan ko ang pag-iimbestiga sa isang classroom sa college building kung saan di umano ay may nakitang mga estudyante na sunog na paa. Hopefully, kung Kay Kuya Red, sunog na kaluluwa. kung meron nga something dito, mapipick up siya ng thermal camera. Isa sa staff ng misteryo na bukas ang third eye ang sumama sa akin. Pagpasok pa lamang daw niya sa building na ito, di umano ilang elemento at espiritu na ang nagpapapansin sa kanya. Then suddenly, nakakaunt ako yung attention ko, nakuha yung attention ko, may naglakad dito sa taas. Then suddenly, di ko na siya makita. Ano Patrick, andito ba? So, sa ikik yun? Kanina naglakad siya dito eh. Saan? Tapos, bigla siyang nasa taas. Ako, doon si Ma'am Ana de la Cruz, Ito dapat hindi nila pinapapanood itong mga to. Kung ito man ay psychic, itong mga to, dapat wala silang idea kung ano meron. Di ba? Dapat separate ang pagsusuri nitong mga to. Ipinapanood din namin sa psychic na sina Ana de la Cruz at sa paranormal investigators na sina Rob Rubin at Alex Angeles ang video na kuha ng thermal cam. Wala pang 5 minuto, ilang imahe na di ko napuna ang tumawag na ng kanilang pansin. There it is, there in the corner. Okay, back 1 second. Yan, dahil nakita na nila yan na yung hahanapin nila dun sa loob, di ba? There. You see, Dapat ang ginawa nila, hindi mo na pinakita yung video na yan, then nagsuri sila. Then sa kanila nakita yan, kasi pwede kasing sabihin nila,
Yung nakita natin sa video, ito yung nakita namin dun sa loob eh, di ba? Mas magandang magsuri muna sila bago nyo ipapanood yan para hindi na nila maritoke yung magiging testimonya nila. A strange fluctuation here in the top right-hand corner. It was in the form of a person dito. Yun. There it is. There it is. It moves. See, it was moving. And Nagmo-move yung camera eh. Hindi naman masyadong prominent yung movement eh. that was a person that would have been bright because of the thermal imagery. Stop. Head and torso. You guys can see it, right? Because that's not registering the way a person would. Ang ano nun, balikan nyo. Since nasa location pa ba sila? Since nasa location pa sila, balikan nila yung spot na yon. Balikan nyo isa, pero feeling ko hindi siya paranormal. Hindi naman gumagalaw eh. You see that? Korte lang na na tao. Kontra ba ako ng kontra? Hindi, ang maganda kasi niyang balikan. Pag binalikan nila at nawala yon, yun talaga solid. There's like an outline following him. It looks like a hand. On the left side. Yeah. May movement kasi yung tao eh. Baka ng wall yun eh. There. Back. Just imagine sila Alex tsaka sumasakay doon kay sino ba 'yon? Si Robin. There. It flies across. Masyadong vague yung I just see myself in the mirror, but yun lang yung napipick up ko, yung reflection ko lang sa salamin. Wala na. Pero nandito talaga siya eh. Nandito talaga yung something. Kaya may kasama pala siyang diyan, may kasama palang psychic siya diyan. Bakit yung moment na na may nakikita di umano na korte, bakit hindi pinapalagan nitong isa? Ay, may na-capture ka, may dyan sa di ba? Dapat nasi-sense niya rin 'yon. Na-sense na lang dahil may korte na lang do sa video eh, di ba? Sunod kong pinuntahan ng classroom sa likod ng ospital kung saan di umano'y nakakuha ang litrato ng isang anino na lumabas sa likod ng isa sa mga estudyante. Dalawang video camera na may night vision ang isinetap dito para makunan ng anumang kakaibang mangyari. Ang lalabo pa ng camera no? So we have 2 mini TVs, Ngayon, cameras, HD na eh. plan. Just trying to take both angles of the room. Yung isang camera. Next nga, isa sa mga sa mga procedure na gagawin ko. Let's say sa isang lugar, dito maganda natututo tayo ng mga dapat nating gawin eh. Sa mga susunod na investigation eh. Hindi naman lagi magiging perfect pero sa experience ng iba pwede natin matutunan. Next time kung may makikinig sa akin ng mga ghost hunter, tsaka
mga ano. Let's say dito sa lugar na to, no, may nakuhanan na katulad noon ano na anino. I-replicate natin. 'Di ba? Kung same result yung ano, ibig sabihin may explanation 'yon. Pero kung hindi natin na-replicate yung ganon. Lagi ko nakakalimutan yan sa investigation yung mag-capture ng ano. Tsaka mga kababayan ko, pag nag-capture kayo ng ano ng picture, 'di ba? Then may nakita kayo. Dapat pag magka-capture kayo, laging 3 beses. Shot, shot, shot. Shot, shot, shot. Ano ang rationale? Bakit ganon? Para pag may nakita doon sa unang frame, titingnan nyo sa kabilang frame kung nandun pa. Pag nawala na sa susunod na frame yon, ibig sabihin, something yon na gumagalaw. Pero kung isang picture lang ang makukuha natin, hindi natin madidetermine kung ano yun It's pointed dun sa corner kung saan nagpa-picture. Dapat ni-replicate nyo yan. Kumuha kayo ng mga ibang tao na gagawa niyan. 'Di ba? Magkakaklase na meron lumabas na shadow. So I'll stay here for a while. Sinimulan kong suyurin ang buong kwarto gamit ang thermal cam. Do you see something as if it's trying to grab the camera? Imahe nga kaya ito ng isang kamay? Lahat na lang to si Rubin Kapag static naman yan na hindi naman gumagalaw, I don't think na spirit yan. Hindi naman siya gumagalaw consistent naman Kasi baka mamaya reflection lang sa wall yun Oh shit, it's a reflection. Reflection, yeah. That's how the reflection look like. Yeah, so for you. There was a corner of the picture. Sunod kong pinuntahan ang mga classroom sa second floor. Parang may nakikita kang gumagalaw siya. Doon sa loob ng banyo. Through the windows. Baka reflection mo yan. Kasi parang mirror na yung Mirror na yung lalo na pag may light pa. Infrared light gamit niyan, di ba? Baka naman reflection mo yan. Ba't yun hindi napansin ng mga psychic? Para malaman kung meron ngang mga elementong nagpaparamdam sa loob ng eskwelahan, minabuti ng mga paranormal investigator na magsagawa ng crystal gazing or scrying. Sa pamamagitan ng salamin, maaari raw malaman kung sino o ano ang mga kakaibang nakikita sa gusaling ito. Dahil loaded na sila nung nakita nilang shadow, 'di ba? Malamang yung video pinakita na rin nila diyan, 'di ba? Magiging magiging contaminated na yung findings nila. Kaya nga dapat talaga hindi muna katulad niya nakikita na nila yung picture nung barkada. Malamang contaminated na yan ng thoughts nila ng picture na to. 'Di ba? Wala to. Siyempre, na-cold reading na nila Ayan may picture na sila nung nung barkada na. Sa gusaling ito. There's a man, an older man there. Ayan Siyempre, gagawin na nilang guide yung picture na yan. He seems to be trying to get attention. Ayon kay Rob, ang aninong lumabas sa litrato ay isang kaluluwa ng matandang lalaki na nagkikimkim daw ng matinding pagsisisi. Prayers be said in this room that this picture was taken. Pero ang batang nakuhanan sa video, hindi raw multo. She's a happy little girl. She's not dead though. That's just a happy little girl who was there by coincidence. I don't think there's anything
To be fair naman, sinasabi naman nila kung hindi totoo. Very good, very good. Diba? Kahit ako yun din ang duda ko, lalo na nasabi na Pedja Ward yun. Supernatural about her. Humihingi raw ng tulong ang mga kaluluwang ligaw kaya sila nagpapakita at nagpaparamdam. Sunog ng paa ng... He was somebody who wasn't supposed to be there. He was hiding there, sleeping Yung yung sunog ang paa, dapat hindi nyo kinikwento yan eh. there. I don't know what he was doing. Then something horrible happened. He was trapped. And he doesn't know he's dead. He thinks he's still alive. That's why he's asking for help. Natatakot siya because of the pain he feels. He's still in pain. Sa pamamagitan ng remote viewing o ang kakayahang makita ang mga bagay na nasa malayong lugar sa pamamagitan ng extrasensory perception. Ito pa magkakasama sila doon. Silang mga psychic magkakasama. Siyempre, yung reading nung isa, maririnig nung isa. Ang mangyari, hindi sila magko-conflict. Di ba, men? Dapat hindi ganun eh. Dapat isa-isa yan eh. Contaminated ito. Or ESP. Nalaman ni Alex kung sino ang anino sa litrato. Di ba? Yung isa kinonfirm na multo yan, malamang ito, kukonfirm niya rin na multo yan. Earthbound siya, basically. Narinig niya yung reading ni Narinig niya yung reading ni Rubin kanina eh. Yung sinasagot niya, ang tinatanong niya, nasa ng pamilya niya. Mukhang namatay siya mag-isa, matanda nga. Pero diba? kung namatay siya mag-isa, hinahanap ang pamilya. Na-aksidente yata siya, kaya siya nadala dun sa ospital. Very significant. Para may minimimic siyang sound 78. Parang ganon. So, I think, noong mga 1978, I'd say, he's in his early 60s o 65. Di umano, maging ang dahilan kung bakit napinsala ang lalaking nasunog na pag-alaman din ni Alex. Yung paang sunog na yon, nagkaroon ng bata na naputukan yata ng LPG. Sabay nasunog yung bahay. Kaya andun pa yon. Pero ako hindi nagkakamali. Nabuhay siya ng ilang araw bago siya namatay eh. Trap spirits lang sila. Some are still in desperation. Gusto na nila umalis kasi hindi makaalis. Some they opted to remain. If I would have any say or recommendation, ang sasabihin ko sa school administrator na to, is to put a religious artifact inside the classroom. At sa pamamagitan ng pagtatawas, nakumpirma rin ni Alex na may elementong pag-alagala di umano sa eskwelahan. Let's see the elemento. Hindi sila pumunta doon sa Hindi sila pumunta doon sa mismong location. Mukhang sa remote na lang sila nanood din, no? Ang nabuong imahe raw ay mukha ng matandang lalaki na mahaba ang buhok. May idea ka na sa gusto mong makita eh. Kaya naman ipinasuri namin sa isang graphics and visual effects artist natin at video na nakunan ng mga estudyante at ng bantay. Possible explanation nun is parang may bounce na shadow. Kasi kung tinitingnan ko yung mga ibang images, yung mga ibang mga taong nasa picture, parang yung shadow nila is leaning towards dun sa side ng guy. So ang suspetsa ko, parang nag-bounce lang yung shadow niya. Lahat ng shadow nandoon, nag-concentrate. Ayon sa kanyang obserbasyon, hindi raw dinukto. Definitely, unlike sa photograph, mas mahirap gawin pag video. Well, especially for this one, it was shot, I think, on a cellphone camera. So medyo mababa yung quality. Kung babasihan ko sa aming technical knowledge, mahirap siyang gawin, mahirap siyang doktorin kasi the quality of the video is consistent from start to finish. So, kung gaano ka-low quality yung materials, ganun din yung bata na dumaan. So, ako, ang conclusion ko is, well, definitely, hindi siya dinoktor. Pero maaaring may paliwanag pa rin daw dito. Well, nung zinom niya kasi, it's an opportunity to hide the fact na may bata na padadaanin. If the intention is to talagang mislead us to thinking na, uy, may batang dumaan na sasabihin sa atin na wala talagang bata. Wala si Ma'am Ana de la Cruz, walang sinabi.
Marami na tayong siguro naririnig na kinat, ano? kwentong kababalaghan tungkol sa mga eskwelahan, gaya na lang sa kaso ng isang medical school dito sa Maynila. May mga ipinakitang pruweba na nagpapatunay sa mga kwento. Sapat na nga ba ito para tayo ay maniwala? Pero kung panalangin lang ang hinihingi ng mga kaluluwang ligaw, hindi naman siguro ito mahirap gawin. Kung kapalit naman nito ay ang kanilang kalayaan. Hindi siya ganun ka-intense yung episode, ano. Pero maganda, okay din naman, di ba? So, ano masasabi niyo doon mga kababayan ko? Maraming salamat po. Bye-bye.